Dito po tayo kay Chabet, mga kababayan. According po kasi, mga kababayan, dito, no, sa bagong post ng tawag dito, Armed Forces of the Philippines, mga kababayan, ay mababasa po natin dito mula po sa DZRH, no? Mula po sa DZRH, mga kababayan, ito po ay galing sa DZRH, sa mga hindi po nakakaalam, DZRH radio po 'yan or channel na nandun po nakausap po nila si tawag dito EFE Chief Romeo Brawner, na kung saan, mga kababayan, ang CIDG is studying possible charge versus retired general calling for uprising Armed Forces of the Philippines Chief, according niyan kay Romeo Brawner. Ayan. So the Criminal Investigation and Detection Group or CIDG is now studying possible charge against retired generals and other individuals who have been calling for an uprising against the government, according to the Armed Forces of the Philippines or AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. Yung ating Philippine National Police, particularly yung ating CIDG, ay pinag-aaralan po kung ano po yung mga pwedeng kaso na ipapataw. Naku po, eto na nga. Mga DDS vloggers, mga DDS na anti-Marcos, at yung mga politician na anti-Marcos, mag-ingat po kayo, makukulong po kayo dito. Lalong-lalo na share po sa social media yung mga binibitawan ninyong salita na naghihimok po kayo ng kaguluhan. Lalong-lalo na yung nananawagan sa mga kabataan na handa daw tumulong at nasa likod daw. Naku po, sino nga ba yun? Nako, Chabet, Jocelyn Marimar, another sakit ng ulo mo na naman ito. Yung ating Philippine National Police, particularly yung ating CIDG, ay pinag-aaralan po kung ano po yung mga pwedeng kaso na ipataw. Hindi lang po sa mga retired general, narinig nyo yan? Hindi lang po, ayan po, sabi ni Romeo Brawner, hindi lang po sa mga retired general ang nakalagay. Pero lahat ng mga individual na nananawagan po sa ating Armed Forces of the Philippines na magkudita or mag-withdraw ng support or mag-junta. Brawner said in an interview with DZRH, the outrage from some former officials and members of the public comes amid the controversy over alleged anomalous flood control project involving the Department of Public Works and Highways or DPWH. Contractors and certain government officials. Brawner appealed to the public to stop entertaining such ideas, saying this action would not be good for the country. He assured that the Armed Forces of the Philippines remain solid and professional despite the political noise, emphasizing that the military continues to perform its duty and responsibility. Maski po ako mismo ay galit sa korupsyon. According kay Brawner, kami po ay properly yung ginagawa namin. Meanwhile, Brawner clarified that they are not against retired generals joining or encouraging others to participate in peaceful rallies. But he ordered them not to invite active members of the Armed Forces of the Philippines to join. Sa totoo lang po, ang dami naming problema. Yung ating internal security operation, yung ating territorial defense, yung pagdidepensa po ng ating West Philippine Sea, yun ang ating territory, at pagmonitor ng mga espiya. Sabi ni Brawner, he asked if there were any Armed Forces of the Philippines member who joined the protest. Brawner said, there were none and that the organization is closely monitoring its members. Nako po, mga kababayan, nakita nyo po. Actually, mga kababayan, ito po ay isang article po, no, ng DZRH. Pero ipaparinig ko din po sa inyo yung naturang video, mga kababayan, na kung saan nagsasalita po si Brawner. Ito po, mga kababayan. Pakinggan nyo po, ha. Mga kababayan, ito po. Wait lang, ha.
Wait lang, wait lang. Ito po, mga kababayan. Kasi bakit po yung ibang mga kababayan natin nananawagan sa Armed Forces of the Philippines na makialam? Eh kung ang Armed Forces po ay makikialam, katulad nung experience natin sa EDSA 1 at EDSA 2, EDSA 1, EDSA 2, tatlong bagay lang po yun eh. Either coup d'etat, or withdrawal of support from the President. Yung nakita po natin nung nag-withdraw si General Angie Reyes, yung Chief of Staff noon. This is the time ni dating Pangulong Erap Estrada. Dating Pangulong Erap Estrada. At pangatlo, yung military junta. Okay. Alam niyo po, pagka nangyari itong any of these three, ay hindi po maganda para sa ating bayan. Dahil maapektuhan yung ating ekonomiya. Rinig niyo mga kababayan, yung sabi ni Bronner, kapag nangyari po yung tatlo, withdrawal of support to the president, coup d'etat, at military junta or junta, hindi po talaga maganda. Example ko po sa inyo mga kababayan. Sa mga hindi po nakakaalam, ano ba yung coup d'etat? Ang coup d'etat po, yan po yung nangyari sa panahon ni Gloria Arroyo na pinangunahan po ng Magdalo Groups. Nakita nyo naman po si Senator Trillanes, no? Sila po yung mga nandoon sa coup d'etat noon na kung saan ay kinakalaban po nila ang gobyerno ni Gloria. Kasi dahil sobra po ang korupsyon. Ngunit mga kababayan, hindi po nag-success yun kasi nakulong po sila at nakasuhan po sila ng sedisyon. Ngunit kalaunan, ay si Gloria nakasuhan din ng plunder. So, may nangyari naman sa kanilang pinaglalaban. Tapos kalaunan, nakalaya po si Trillanes, nabigyan ng amnesty, tumakbong senador. At ngayon po ay pinatunayan niya na anti-corrupt talaga siya. Na which is totoo naman. Ngayon mga kababayan, ano nga ba ang sinasabi niyang withdrawal of support? Katulad po sa nangyari po kay Erap Estrada. No? Meron pong isang general din po ng Armed Forces of the Philippines na nag-withdraw ng support na hindi na nakikinig kay Erap. Magulo po nung panahon ni Erap. Kung nakikita nyo po, gera dito, gera doon. 'Di ba? Oo. So ngayon mga kababayan, ano din po ba yung tinatawag na military junta or military junta? Kung hindi po ninyo nalalaman kung ano pong sitwasyon, yan po yung tinatawag natin sa lugar ng Myanmar. Kung nakita nyo po sa Myanmar mga kababayan, mahirap po ang kanilang bansa ngayon. Sa pamumuno po ng military doon, hindi po government ang namumuno doon. Kasi una, ganito yan mga kababayan, hindi po ako expert, no? Ako po ay nanonood lamang sa balita at isi-share ko lang din po sa inyo. Kapag nangyari po ang tinatawag nating military junta, ang ibig sabihin po niyan, mga military po or military po ang magti-take over sa ating bansa. Walang presidente, vice president, wala lahat, walang politician, only military. Ngayon, sa tingin ninyo ba hindi masakit? Hindi ba mahirap? Mahirap po. Una, yung pag-aaral natin maapektuhan. Yung pagtatrabaho natin maapektuhan. Yung pamumuhay natin maapektuhan. At higit sa lahat, yung ating bansa hindi na po siya uunlad. Bakit? Hindi tayo makakahiram ng pera sa ibang bansa para sa mga infrastructure, pagpapaganda ng hospitals, schools, at pagpapalago ng ekonomiya. Wala na tayong makikitang namamasyal ng mall at nanonood ng sine. Wala na din po tayong nakikita na nagtitinda po sa palengke ng mga kung ano-ano kasi ang nasusunod po ay military. Pag sinabi po ng military na hanggang alas 6 lang tulog na ang lahat, ganun po ang mangyayari. Daig pa ang martial law. Walang freedom. Kasi sa martial law, okay lang yung martial law. Tuloy-tuloy lang kung ano ang ginagawa ng tao. Pero may limitasyon. Pagdating po sa military junta, magkaiba po siya sa martial law. Basta, sa mga hindi po nakakaalam, i-research nyo po kung ano po ang nangyari sa Myanmar. Ganun po yan. Una, hindi na po tayo magiging miyembro ng ASEAN. Ika-cancel na po tayo, hindi na po tayo nila tutulungan. Pag may lindol, may baha, may bagyo, or kalamidad, walang tulong na makakarating sa atin. Kapag tayo po ay girahin, halimbawa, girahin tayo ng ISIS, girahin tayo ng mga Abu Sayyaf, wala na pong mga tulong na makakarating sa atin. Higit sa lahat, kung kailangan natin ng armas, wala po tayong armas na makukuha. Bakit? Wala na pong magsusupply niyan. Pagkain, armas, tulong, gamot, wala. Blanco tayo. Para tayong nakatira sa biringan na
Akala mo merong isang bansa, di ba? Merong isang bansa pero hindi nakikita. Yan po ang ibig sabihin ng military junta. No? Sa totoo lang mga kababayan, kung ako sa side ni Bronner, gusto ko yun. Bakit? Ako yung leader eh. Kung ako sa side ni Bronner, sige, gusto ko yun. Pero, hanggang kailan yun? Hanggang kailan yun? Mangyayari po ng ganyan, no, ang military junta, katulad sa Myanmar, o di kaya katulad kay, sino yung military na naging pinuno sa lugar na pinatay din siya? Sa bandang African country yun eh. Sino ba yun? Leader na yun na maganda yung pamuno niya. Libre ang gamutan, libre ang paaralan, libre lahat. Pati kuryente, tubig. Pero pinatay siya. Paki-comment nga mga kababayan, si Gaddafi ba yun? Si Gaddafi. Kung naalala ninyo, si Muammar Gaddafi. Si Muammar Gaddafi, yun po ang kanyang pamumuno. Yun po yung tinatawag natin na military junta. Siya po ang nasusunod, siya po ang naging presidente, siya po ang naging leader, si Muammar Gaddafi. Pero hindi po maganda, mga kababayan. Hindi po maganda. Actually, para sa akin, kung panuorin ninyo yung history sa lugar ni Muammar Gaddafi, ay maganda naman siya para sa kanila, sa Libya. Pero sa totoo lang, walang kalayaan ng tao. Kasi bakit? Yumayaman siya ng yumayaman. Kasi, kumbaga, para siyang para siyang, alam mo yung prinsipe at prinsesa na nakatira ka sa palasyo, tapos magtatrabaho ka, tapos hindi ka pwedeng magreklamo. Bakit ang sahod ko ganito lang? Kasi pag nagreklamo ka, patay ka. Yeah? Tapos, hindi po pwedeng magreklamo ka, bakit ang duty mo ay sumusobra, walang bayad ang OT, kasi pag nagreklamo ka, patay ka. Di ba? Ganun po ang mangyari, mga kababayan, sa panahon ni Muammar Gaddafi ng Libya. Di ba? So, ganun po yun. So, kung papakinggan nyo po, mga kababayan, At yung ating international standing, wala na pong utang sa atin or i-freeze po yung assets. At yung pong standing natin, katulad sa ASEAN, Okay. Panondeo, di ba ngayon po, ang hindi na lang natin na uunahan ay ang Cambodia, Laos, Myanmar. Lahat po ng ibang mga ASEAN countries, Vietnam, naunahan na tayo. Naunahan na tayo. At nakausap ko rin po yung Prime Minister ng Cambodia. Kaibigan ko po si Prime Minister Hun Manet dahil dati po siyang commander ng army nila. Magka-batch po kami. Okay, So, sabi niya sa akin, nung dinalaw ko siya, sabi niya, you know what? Someday we are going to overtake the Philippines. Wow. Because you are importing rice from us. So, Talaga. So, rice exporter pala sila. rice exporter Wow, sila. oo. So, kailangan po talaga ay wag na tayong manawagan sa Armed Forces of the Philippines na makialam po dito sa ating di ba? Kita ninyo? Nakakausap ni Bronner yung mga lugar na kung saan yung Laos, yung Cambodia, yung Myanmar, ganyan kasi yung patakaran. Wala, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, magpapasalamat na lang po tayo. No? Hintayin po natin yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sabi nga ni Vice Ganda, nakatingin kami sa'yo. Hindi sa pagiging idol ka namin, hinahangaan ka namin. Pero hinihintay namin na dapat may makulong diyan sa korupsyon na yan. Ngayon mga kababayan, kung hindi man matupad ni PBBM yan, tsaka na kayo umaksyon. Hintayin nyo muna. Hindi kasi, actually mga kababayan, si PBBM at si Digong magkaiba po ng ugali. Hindi po sila magkaparihong utak. Kung pariho lang si PBBM at si Digong ng utak, marami nang nakukulong na no due process. Walang due process. Lahat nakulong, lahat napatay. Pero si PBBM kasi iniisip niya ang buhay eh. Di ba? Iniisip niya ang buhay. Kung hindi mo idaan sa due process yan, kung ura-urada mong ikulong, tapos yun palang kinulong mo ay walang kinalaman at may mas mataas pa pala sa kanya. So, kawawa siya. Yung mas mataas pa sa kanya or yung pinaka-mastermind, hindi nakukulong kasi inuna mo siya. Di ba? Antayin ninyo yung process. Kasi, sa totoo lang mga kababayan, ulitin ko, nasa huli po ang pagsisisi. Sa tingin ninyo, kung si Bronner
ang mamuno ng ating bansa, ano kayang mangyari sa atin? Ngayon, katulad ngayon, nagbablog ako, sa tingin ninyo makakapag-vlog pa ako ng ganito? Hindi. Magugulat ka, baka damputin na ako bukas. Kasi hindi nila pwede na may kukontra sa kanila, na may sasalungat. Kung ano yung gustuhin nila, yun lang. Kita niyo ang North Korea? Ang North Korea is forever silang martial law. Para din silang military junta. Ganun dun, same situation. Military junta, martial law with curfew. So, kita ninyo ang North Korea. Tingnan nyo. Lahat nakikita ninyo sa North Korea, Sir Sub Annihilation, hello po. Nakikita ninyo sa North Korea, lahat ng TV station nila, puro mukha ni Kim Jong-un. Yung kanilang North Korean president. Di ba? Mukha ni Kim Jong-un. Lahat ng balita doon, mukha ni Kim Jong-un. Di ba? Ganito po ang nangyayari sa North Korea. Ito po mga kababayan ha. Ipakita ko sa inyo ang North Korea. Ito ha. North Korea. Para malaman nyo po kung ano ang mangyayari kapag i-take over ng military ang ating bansa. It was scary. Just getting checked. Luckily, they didn't steal our videos. But I survived. And then I went to South Korea. And oh my God. I have finally arrived in Seoul. Very few people went to both Koreas. And today, I want to show you the crazy stuff I saw inside North and South Korea. Tignan Welcome to ninyo, South ha? Korea. Welcome South Korea. Pakinggan ninyo. This is not a history lesson, but 78 years ago, Korea was one nation that was split to two countries. And today, the two countries are night and day, literally. From space, you can see one country is bright with so many lights, and the other is dark, like no one lives there. In North Korea, I saw empty highways because no one can afford cars. This is the main highway Kita ninyo? of North Korea. Right here. In Ganyan South kahigpit. Korea, I was stuck in traffic because there are too many rich people buying cars. The image from space was right. In the north, power goes out all the time. Power went off again. Usually the power goes off every now and then. In the south, cities are full of light and nightclubs never shut down. After 78 years of separation, the culture of people changed. They have the same language and history, but in North Korea, they think with the missile, the tank, the weapon, the violence. I saw that with my eyes because I attended their celebrations and I was worried for my life. While in South Korea, their culture is about peace and dialogue. Diba? Rinig ninyo? Kita ninyo? Napanood ninyo? Ganyan ang gusto ninyo? Sa balita natin, instead na makinig tayo sa ekonomiya, makikita natin missile. Ang makikita natin, nagpaparid na may mga tangkiligira, may mga kanyon, may mga armas. At meron tayong sinasabing, pag edad mo ng 30 years old, kailangan papasok ka na sa military. Diba? Ang hirap po pag ganyan ang mangyayari. At take note mga kababayan, sa North Korea, ang gupit sa kanila, kailangan lahat ng lalaki parehong gupit. Kapag ikaw babae, wala pang trabaho, hindi ka pwedeng magpagupit at kung wala ka pang asawa, kailangan straight lang ang buhok mo. Ngayon, pag may asawa ka na, pwede ka na magpa-haircut. Pag wala ka pang asawa, yung buhok mo kahit hanggang anong haba niyan. Ganun sila kahigpit. And do you think mga Pilipino, kung ngayon, sasabihan ka nga lang na bawal magtapon ng basura, nagagalit ka na.
Paano pa pag i-take over na ng military ang ating bansa? So ngayon mga kababayan, ako po'y papayag na i-take over ng military ang ating bansa, pero only sa mga DDS lang. Kasi gusto ng mga DDS yan eh. O sige, ihiwalay ninyo ang Mindanao, ang Visayas at Luzon. Sa lahat po ng mga DDS na gustong i-take over ng military ang bansa, doon kayo sa Mindanao. I-take over ninyo at nang matikman ninyo kung ano ang hagupit at higpit ng military kapag sila na po ang magti-take over ng ating bansa. 'Di ba? Kasi 'di ba gusto ninyo yan, ihiwalay ang Mindanao sa Luzon? Go ahead and so be it. 'Di ba? Oh, ihiwalay ninyo lahat ng mga DDS. Doon kayo sa Mindanao, ihiwalay ninyo, gumawa kayo ng Republic of Mindanao. At ang isa lang ang sasabihin ko, goodbye Philippines, go to Mindanao. Diba? Tapos gawin ninyo, o ipatik over ninyo doon ang military. Hindi yung ipapatik over ninyo, tapos kayo hihiwalay. Hindi pwede. Doon nyo gawin kasi gusto nyo yan eh. Ipatik over ninyo, tapos ihiwalay ninyo ang Mindanao. Doon kayo. Nang maranasan ninyo kung ano ang North Korea at South Korea. Nakita nyo naman dito. Ended their protests. Thursday's a protest. Diba? And they only had candles. Lots. I went to North Korea and I cried after I left because this is the most depressing country. You can enter North Korea on a guided trip only because inside there is no Wi-Fi, no Facebook, no TikTok, no Christianity, no Islam, and no connection with the outside world. Diba? No Wi-Fi, no TikTok, no Facebook, no Christianity, no Islam, and no connection in the outside world. Kita nyo yan, para kayong kinulong sa isang malaking iron dome. Diba? Na hindi ka pwedeng lumabas kasi pag lumagpas ka sa kanilang border, patay ka. Diba? Yun ang mahirap, mga kababayan. Kaya nga yung mga DDS kung gusto ninyo, and go ahead. Okay lang. Diba? Tapos gawin ninyo, Davao is province of China. O, tapos ipa-take over ninyo sa China or Chinese government. O, tapos ipa-take over niyo military Chinese government. O, doon kayo. Ihiwalay ninyo ang Mindanao. Go ahead. 'Di ba? Yeah, go ahead. Ihiwalay ninyo. Tignan ninyo. So ngayon mga kababayan, yun nga ang sabi ni General Bronner na pinag-aralan na daw ng CIDG, ng PNP at ng EFE ang mga tao na nananawagan na mag-aklas kay PBBM para pabagsakin at magbuo ng kudita. So ngayon mga kababayan, meron po akong ipapakita sa inyo kay Chavit Singson. So pasok nga ba si Chavit sa panawagan ito na magkudita at mag-aklas at kalabanin ang gobyerno? Kasi may video po si Chavit mga kababayan na hinimok niya po, Chavit, hinimok ang mga kabataan na mag-aklas. Kabataan na mag-rally. Ito mga kababayan. Hinihingi ko sa mga kabataan na mag-meeting kayo bawat university, bawat mga colleges, lahat ng eskwelahan. Huwag na kayo lumabas, huguloy lang kayo. Pag meeting kayo, then mga student leaders, bawat university or colleges, mag-usap kayo, mag-set kayo ng date, isang araw lang po, susuportan mo kami sa lahat. Lahat ng tao susuportan, majority ang taong bayan susuporta sa inyo, basta kayo mag-schedule. Huwag yung mga politician. Yun lang pakiusap po. Peaceful ang lahat ko. Peaceful. Doon lang sila magsalita lang sila sa mga campuses nila. Ba't mag-meeting na, i-wake up kayo sa mga eskwelahan, student leaders should go around, or mas hindi estudyante, mga kabataan, umikot po sila. Mamayra Star, maraming salamat po. Lang kayo. Should be a peaceful movement. Gawin natin to para sa kabataan. Ulitin ko, this is your future. You are doing this because this is the future of our children. So, yun po lang pakiusap ko. It should be led by the student or kabataan.
estudyante, mga kabataan, mag-lead Ma'am Irene, may galat siya Peaceful ko rally. tayong gabi diya. Peaceful movement. Ayaw nila peaceful revolution. Peaceful movement. Oh. Ayaw daw ng peaceful revolution, peaceful movement. Walang nagbago, walang pinagkaiba. No? Sa madaling salita, hinihimok mo nga. Para saan? Para pag nandoon na, mangyayari yung Plaza Miranda. Baka pag nandoon na lahat, nag-iipot-tipon-tipon na, biglang may hahagis ng bomba, tapos ang papagbintangan na naman si PBBM. 'Di ba? Ganyan ang gawain nila. Hihimukin lahat ng kabataan, magsasama-sama, isang araw lang. Tapos nandoon, biglang may naglagay ng bomba doon sa ilalim. Tapos pag sumabog ang pagbintangan, si PBBM. 'Di ba? Nangyari na kasi yan sa panahon ni Makoy. Peaceful rally. Peaceful. Kita nyo na nga sa peaceful rally sinasabi mo. Peaceful rally. Pero anong nangyari nung rally nung 21? Hinaluan ng mga naka-face mask na itim. Nandun pa nga si Bustuyo. Kikita mo si Bustuyo. Nandun, malalaman mo may mga tattoo eh. Mamayra Star, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much. Ayan na naman. Peaceful rally. Tapos pagdating doon, biglang bumbahin yung mga kabataan, yung mga estudyante, biglang may sumabog. Tapos ang pagbintangan, si Marcos. 'Di ba? Alam niyo yung mga ganyan, lumang tugtugin na yan, Manong Chabit. Mag-isip ka ng moderno na pamamaraan. Lumang tugtugin na yan. Sasabihin mo peaceful rally, tapos magugulat ka, may sumabog. Tapos magugulat ka, mayroong namatay. Tapos ano na naman ang sasabihin? Gobyerno na naman ang sisihin. Si Marcos na naman pinapabomba, pinapapatay, pinapaganyan. Nakalimutan ninyo yung Plaza Miranda? Bombing? Kalimutan nyo yun? Anong nangyari? Nagkaroon sila ng rally doon, nagkaroon sila ng sorte, tapos biglang sumabog yung stage. May mga napatay at nasugatan. Sinong sinisi? Si Marcos. Wala namang kinalaman si Marcos dun. Di ba? Kaya alam na namin yung mga taktikang ganyan. Di ba? Bakit hindi mo pangunahan? Bakit hindi ikaw ang uuna doon? Para malaman ng taong bayan kung may maniniwala sa'yo. Huwag kang manawagan sa mga kabataan. Umuna ka kasi ikaw ang nakakatanda at kapag ikay matanda, dapat ikaw yung modelo. Hindi mga bata ang uuna, dapat mga matatanda. Wag daw mga politician. Siya nga ang naghimok, politician siya. Para malaman ng taong bayan na talagang may maniniwala sa inyo or sa'yo, unahan mo. Doon ka mismo. Kita mo naman nung rally kung paano ka sigaw-sigawan. Kadiri, ikulong na yan. Di ba? Wag kang manghimok ng kabataan. Mismo kayo ang umuna kung gusto nyo ng pagbabago. Bakit idamay mo yung mga kabataang nag-aaral? So anong tawag doon? Kukontrahin nyo. Kukontrahin ng mga kabataan yung pamahalaan. Tapos pagdating, magkaroon ng bomba, pagkaroon ng may binaril, sasabihin agad, si Marcos ang nasa likod. Di ba? Nagmamadali kayo. Antayin nyo 2028. Di ba? Sir Kent, dito po sa Malabon, yung sunog sinisi kay PBBM. Yun, isa pa yan. Isa pa yan mga kababayan. Sinisi si PBBM sa sunog at kasuhan daw ni Sara Duterte. Yung nasunog sa Malabon. Putang ina. Paanong hindi masunog sa Malabon? Dikit-dikit ang bahay. Di ba? Paano nangyari na kasalanan ni PBBM yung sunog sa Malabon? Ang layo ng bahay ni Marcos nandun sa Forbes. Minsan umuwi pa ng Batak, Ilocos yan. Andun yung Malabon, kalayo-layo. Isipin ninyo, ang Ilocos nandun sa norte, ang Malabon nandun, malapit sa Valenzuela at Caloocan. Tapos kasalanan ni Marcos. Pati Lindol, kasalanan ni Marcos. Pag nag-iyot, nagkamali ng pasok, imbis na sa Puki mapasok, napasok sa Lubot, si Marcos pa rin may kasalanan. Pag nasubrahan sa iyot, dumami ang anak, si Marcos pa rin ang kasalanan. Bakit? Si Marcos baripire habang binabayo mo yung asawa mo? Yan ang problema sa mga tao, sa mga Pilipino ngayon, lalo kapag DDS. Kapag nagutom, kasalanan ni Marcos. Kapag nagkamali ng kantot, imbis na sa Puki, ipasok sa puwet na lusot, si Marcos ang may kasalanan. Putang ina naman,
Yeah? Kapag uminom ng tubig na samid, si Marcos ang may kasalanan. Putang ina. Kapag nagpukpok ng martilyo, daliri ang natamaan, si Marcos ang may kasalanan. Putang inang yan. Yeah? Kita nyo yan. Puro na lang si Marcos. Iwan ko ba sa inyo? Mga DDS. Kaya, isa pa itong si, bukod kay Chavit. Ito pa, si Kiko Barsaga. Nako po, mga kababayan. Nako, ito Kiko Barsaga. Ito po, Barsaga Kudita. Nako, pasok nga ba si Kiko? Speaker ako si Sandro Marcos. Bago siya naging politiko, Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Bakit? Ayan, magandang katanungan. Tinanong tayo ni Kong Kiko Barsaga publicly, what are your thoughts on Mindanao and Visayas session? Okay? At ito, Mamayra Star, maraming natutuwa salamat ako po. Kasi meron ng isa tulad ni Baste Duterte ang nagsasalita tungkol sa neo-colonialism. Kung naalala Ma'am Selpa Glory, kita ninyo, neo-colonialism. Alam nyo sa totoo lang, alam nyo ba yung mga meaning niya, mga neo-colonialism? Okay lang sana kung kayo lang yung tao dyan. Ito I will tell you frankly, isa din yan, neo-colonialism. Ihihiwalay ninyo yung isang lugar sa ibang lugar. Tanong ko lang, kayo lang ba ang nakatira dyan? At make sure po sana na ihiwalay ninyo ang Mindanao kung lahat ng mga taga Mindanao ay susuporta sa inyo. Diba? Si Digong nga. Diba inumpisahan ni Digong yan? Pumayag ba yung mga taga Mindanao? Hindi. Diba? Tigilan nyo yan. Huwag nyong gayahin si Queen Elizabeth kay hindi kayo si Queen Elizabeth. Si Queen Elizabeth lang ang may kakayahan na pwede niyang sakupin yung lugar kay siya ang nagmamay-ari. Diba? Monarkiya ang pamamaraan ng politiko sa kanila. Sa atin kasi is republika, demokrasya, hindi tayo monarchy. Tandaan nyo yan. Pag-aralan nyo yan. Mga DDS, naniniwala ako na tayo ay nasa paleolitiko na pamumuhay. Alam niyo ibig sabihin ng paleolitiko? Nandun pa tayo sa uusbong yung Homo erectus, Homo sapien, Homo neanderthalensis, at Homo, mga Homo erectus. Wala na tayo dyan. Pero yung utak ninyo nandun pa sa paleolithic. Nasa Neolithic na tayo Modern age na tayo. Tapos na po, mga kababayan, ang Stone Age. Wala ng mammoth. Sa madaling salita, mga endangered species na po yun. Wala ka na makikita ngayon ng mammoth. Diyos ko, si Digong lang mukhang mammoth. Yung mga DDS, nasa mga pa kayo, Paleolithic age pa kayo, Stone Age. Panahon kayo ng bato. Sa bagay, nandyan si bato. Kita nyo, mga kababayan, actually, hindi naintindihan ng mga DDS yan kasi hindi nga sila mga matatalino, mga bobo nga sila. Hindi nila alam yung Neolitiko, Paleolitiko. Hindi nila yung alam ng mga Homo sapien, Homo erectus. Hindi nila alam yan kasi bobo nga sila. Pero yung utak nila nasa barbaric age pa. Kita nyo? Mga bobo kasi. Tigilan nyo yan. Tigilan nyo yung mga ganyan. Ako dito, politika ang usapin. Hindi po tayo dito sining at kultura. Hindi tayo dito agham. Walang dito Hindi tayo school. Pero, take note. Kung ano yung nalalaman ko, malamang alam nyo rin. Diba? Yan ang resulta, mga kababayan, sa habang pinapaaral kayo, nasa puno kayo ng santol. Tignan nyo si Baste. Nagulat ako 2022, naging mayor. Alam nyo ba kung ano yan noon? Basagulero yan. Nagulat na lang ako nung tumakbo si Sara pagka Vice President noong 2022. Habang nag-mayor siya. Itanong ninyo kay Ellen Adarna kung ano si Baste Duterte bago nag-mayor. Diba? Sakit sa ulo ni Digong yan.
Tapos papaniwalaan ninyo na may mga colonialism, colonial kemerot keme. My goodness. Tigilan nyo yan. Tigilan nyo yan. Walang mangyayari dyan. Alam nyo, para kayong parang iniisip niyo, yung mga iniisip ng mga DDS, yung pag-aaklas, pagkukodita, sa madaling salita, alam nyo yung earth, bilog. Di ba sa gitna ng earth may mantle, may core, may inner core, outer core, crust. Di ba? Bakit mo naisip na may inner core, outer core, crust, at space? It because of kathang isip. Or sa madaling salita, mga fixed tissues. Kathang isip lamang yan. Di ba minsan sasabihin natin, bakit ang tawag dito, ang Pilipinas ay mainit? Kasi po merong Ecuador. Ang Ecuador po ang naghahati sa earth. Sa madaling salita, guni-guni lang yan. Paano mo naiisip na ang gitna ng earth may ganito, may ganyan? Sino po ba ang nakapasok sa pinakagitna ng earth? Wala, di ba? Kathang isip lamang. Ganon ang mga DDS. Naniniwala sila na sa loob ng earth may earth pa. Utang ina. Hindi kayo si General Byrd. Si General Byrd lang ang nakapasok sa gitna ng earth na tinatawag niyang Agartha. Di ba? Yung mga fixed tissues, yung mga kathang isip lang, yung may kapangyarihan ka. Alam nyo, nasubrahan sa droga yan. Droga ang kadahilanan kung bakit may ganyan kayong pang-iisip. Bakit? Nakita nyo yung kaibigan ko, sabi niya, alam mo Ken, naka-marijuana ako. Akala ko may apoy yung daliri ko eh. Tapos gusto kong tumalon kasi meron akong pakpak. Ganyan ang resulta ng mga utak ng DDS, nakadroga. Sa bagay, hindi naman ako magtaka. Kasi nga, ang sabi nga ni Digong, dito sa Davao, drug free. Free nga. Kaya tigilan nyo yan. Mapapahamak kayo dyan. Sunod, mga kababayan, dito tayo kay General Torre. Di ba? Nako, sabi ko sa inyo mga kababayan, sige, magkudita kayo. Nang malaman ninyo pag nakulong kayo, hindi maganda.